it is my honor and pleasure to introduce someone who is very close to my heart. Siya po ay nagbantay din sa aking mami dyan po sa Capital Medical Center. Of course, asawa po siya ng aming general manager. Walang iba po kundi si Dr. Glina A. Ong Cabrera. She is an internal medicine specialist and a pulmonologist from the Capital Medical Center Incorporated na magaling din kumanta dahil kasama pa rin po siya sa UP Concert Chorus Alumni Association. Good afternoon po and welcome po to Serbisyong Bayanihan, Dr. Glyn. Hello! Hello po. Good afternoon po sa inyong pong lahat, and I'm very excited po to see Attorney Dot and of course si Ma'am Annie. Dora, pauna na po ako. Pasyente niyo po ako. Kinararangal ko, Attorney Dot. Nung ginawakan ako ni Doktora Cabrera, talaga naman, nakakatuwa kasi salamat sa Diyos dahil naayos na po yung aking nararamdaman. Napakahusay na doktor. Hindi lang po ito connected dyan sa Capitol, pati sa Lung Center. Isa sa mga best doctor, pulmonologist doctor, ito pong si Doktora Cabrera. Maraming salamat kayo. Sinasabi ko sa inyo ito kasi, attorney, kapag mayroon akong naririnig na may asthma, parang nararamdaman ko na kailangan kang magpa-check up. Ayan, kung sa lung center, naku, ito yung pupuntahan mong doktor. Ayan. At kung sa Capitol, ayan naman. O sige, let's start now. Again, Doktora Cabrera, maraming salamat po. Napakalaking tulong kayo. Yes. Salamat sa Diyos yes. po. Oo. Miss Annie, para makarami tayo, umpisa na natin. Dr. Glyn, sabihin po ninyo sa amin, gaano po ba kahalaga ang baga or lungs sa kalusugan po ng ating buong katawan at ano ang nagiging epekto kapag ito'y napapabayaan? Ayan, first question pa lang. Go ahead po, Doktora. Important po nila kasi ang oxygen po doon po pumupunta sa ating baga. And then from the baga po, doon po siya kinokolekta ng mga ugat, no, blood vessels. And then itong blood vessels na to ay dadalhin niya po yung oxygen to be transmitted to the different parts of the body. Kasi ang katawan po natin, bawat cell po ng ating katawan ay gumagamit po ng oxygen. At oxygen po na ito ay parang kumbaga parang gasolina po ito para magawa niya ang kanyang function. So the muscles, especially for example, muscles ng heart, sa brain, nangangailangan din po ng oxygen. So bawat part po ng body natin, important po ang oxygen. Pero ang lungs po, dito po pumupunta ang oxygen bago po makarating sa iba't ibang parte ng katawan. So therefore, to be able to really have tinatawag natin a healthy body, kailangan po alagaan po natin ang lungs natin. Kasi lahat po ng problem pagka nagkaroon po ng heart problem, kidney problem, lagi po natin nako-complain difficulty of breathing. So to protect the entire body, we have to protect po our lungs din. And also, lahat ng ginagawa po natin ay makaka-apekto sa lungs. So, lifestyle po. So, that's proper pagkain, enough rest, exercise, and of course, clean air. Ayun po, more or less yan po. Oo. Si Doktora talagang as a doctor, prina-practice po niya yan, yung pag-alaga po ng lungs niya. At saka, Miss Annie, siya po ay talagang nag-exercise. Madalas po yan dito sa amin. Kung ano-ano pong mga exercise, nagte-tennis po yan, etc., etc. And Miss Annie, kung naaalala mo, at saka Doktora, nung time ng COVID, hindi ba? Karamihan sa mga doktor, kapag kinonsulta mo, kapag ikaw ay may COVID na, ang sinasabi, you have to have deep breathing. So talagang it has something to do also with your immune system. Makikita natin, kaya ina-advise yan ng mga doktor dahil importante po ang oxygen sa katawan as mentioned by Dr. Glina. Miss Annie? Thank you very much, Attorney Dot. Ayan, pakinggan nyo. Kung napakinggan nyo maigi, sana nakapagsulat kayo para mag-serve yan ng reminder. Ano po, kung medyo nakakalimutan nyo, ano nga yung sinabi ni Doktora Cabrera? Balikan nyo po yan. Okay. Doc, tuloy ko yung pagtatanong, Attorney Dot. May 3 pangunahing sakit sa baga. Karaniwan po, ito sa mga Pilipino. Doktora Cabrera, pwede niyo po bang banggitin kung ano itong mga 3 pangunahing sakit sa baga na karaniwang na-experience ng ating mga kababaeng Pilipino? Thank you po.
Normally po, i-divide ko po sa to infectious and non-infectious. So pag infectious po, nandyan po yung tuberculosis, nandyan din po yung pneumonia, and nanggaling po tayo sa COVID, so may mga infections sa mga viruses and bacteria. Pero COVID po, awa ng Diyos, ay hindi na po masyado. Pero non-infectious po, nandyan po yung tinatawag na asthma, COPD, and of course, malignancy, nandyan pa rin ang lung cancer. So we really have to monitor our lungs in terms of infectious and non-infectious. So sa non-infectious po, usually, dyan po ang COPD, asthma, lagay na rin natin po yung mga lung malignancy. To take care of it, we have to have clean air and proper diet and of course exercise. So sa clean air po, number 1, pollution, sana maiwasan natin. And of course, smoking. Diyan po papasok yung pag-damage ng baga natin sa pamamagitan ng paggamit ng smoking. And recently po, nasa parang I would say delikadong level na because a lot of the children now are vaping. Sa naman po, pagdating sa infection, we have to, of course, again, boost our immune system. Kung sakali po, vaccination. And of course, pa rin po, we have to really eat well, sleep well, kumbaga. Kasi yung iba po, laging na nasa labas, naglalaro ng mga video games or laging nasa party. So, we have to give enough time for sleep. Nabanggit na naman. Attorney Don, enough time of sleep. Ayan. Yes. Give to your honor ka na. Give to your honor. Okay. Attorney Don. Okay, Dr. Glenn, you mentioned earlier about COPD, no? Ang alam ko yan yung chronic obstructive pulmonary disease. Ano po ba talaga tong COPD na to at paano po natin malalaman kung ikaw ay medyo kandidato ka na magkaroon ng COPD? Go ahead po, Doktora. Buti po, Dr. napag-usapan natin yung COPD kasi a lot of the Filipinos come to the clinic thinking paghingal na sila, inuubo na sila, tuberculosis actually ang reason kaya nagpunta sila, natatakot sila, baka sila tuberculosis, and yung hingal nila ina-attribute nila sa tuberculosis. Actually pala, when pag pina-x-ray natin and evaluated properly, meron pong sila tinatawag na COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Chronic is, kung tagalugin po natin, pangmatagalan. Obstructive, pagbabara ng daanan ng hangin. So yung daanan ng hangin po, sira. And then yung lung itself, may mga damage po. And usually, this is due to exposure to chemicals. And number 1 na nga po dyan ay paninigarilyo. And these chemicals, when you use it, for example, smoking, more than 10 years, more than 1 pack a day, for 10 years, it will damage. Kasi a regular cigarillo po usually has 7,000 chemicals. And 70 are cancer-causing. So itong chemical na to, sisirain po niya yung daanan ng hangin, kumakapal po siya, sumisikip po siya. Therefore, the common symptoms are pag-ubo, hirap sa paghinga, and maraming plema. And usually po, hindi siya dramatic na parang nagising ka na lang ng umaga, okay ka, tapos bukas, hindi ka okay. Usually po, dahan-dahan po siya, kaya minsan hindi napapansin. So when you ask yung mga tao po, sasabihin lang nila, hindi na okay naman ako, pero pag naglakad po sila ng medyo mabilis, umaakyat na po sila ng hagdanan, ayun na, hinihingal na sila. Dumadami po yung plema, and then usually ubo ng ubo. And this is usually parang pangmatagalan na nga po siya. Wala po siyang cure, but it can be managed. Ayun. Okay, nako, Miss Annie. Ako interesado ako dun sa smoking at saka yung vape na yan kasi ang dami ko nakikitang mga kabataan na gumagawa niyan. But later on, no, ikaw muna. Ma'am Annie, I know you have a question there. Thank you very much. Yun po. Ito namang, Doktora, itong tungkol doon sa pulmonya. Gaano po kalaking problema pa rin ang pulmonya at TB sa bansa? Di ba, balita natin, parang ano na tayo doon, patapos na tayo o almost wala na tayo.
I do not know kung dumami ulit ito, ano naging problema, at paano natin ito maiiwasan. Pagka nakasabay ka ng mga tao, hindi mo naman alam na mayroon ka. Halimbawa, nasa mall ka, hindi mo naman alam, nakakasalamuha mo yung mga tao na mayroon mga ganong klaseng sakit. Yan ba ay epekto para ikaw, dahil nakasalamuha mo, ay magkakaroon ka rin? Sige po, gaano kadami ito? Nawala na ba ito? Kung mayroon pa, ano naging problema? Bigyan nyo nga po kami ng idea tungkol dito, Dr. Cabrera. Thank you. So, tuberculosis po, medyo problem pa rin po sa ating bansa. Nasa top 10 pa rin po siya tayo sa iba't, kumbaga, international standing po natin sa pagdating po sa tuberculosis. Nasa top 10 pa rin po tayo. So, we really want to, eto po yung top 10 na hindi natin gusto. Kasi, ibig sabihin na prevalence rate po sa atin, napakataas. But the good thing about it po is there are programs in place. So, the Department of Health po, nag-set up po siya ng mga, what we call DOTS clinic, yung directly observed therapy, kung saan pwede pong ma-access ng mga Pilipino po yung gamot through the different health centers po, at libre po yan binibigay ng mga centers po na yan through the Department of Health. And importante lang po talaga yung early detection. Kasi sometimes po, hindi po tayo nagpapacheck up agad. Kasi ang mga Pilipino, matiisin po talaga. So hanggat hindi na talaga kaya, saka lang magpapatingin. Pero kung napansin po natin na meron pa tayong pag-ubo na more than 2 weeks is most especially, we really have to consult already and do chest x-ray, at kung kinakailangan pa-examine po yung mga plema. Yung mga plema din po sa mga health center for tuberculosis, libre din po yan. So usually po, pagka naka-observe na po tayo ng pangangayayat, for example, pag-ubo, ng medyo madalas na po siya, and then usually pangangayayat, poor intake, or walang gana sa pagkain, yan po usually mga symptoms na po yan ng TB and back pain. So in that situation po, kailangan po tayong magpa-check up. Pero hindi naman po ibig sabihin nakatabi mo lang po ng mabilisan, mahahawa na po ng TB. Ang paghawa po kasi ng TB sa plema, halimbawa po may isang tao may TB, umubo po siya, na hindi nagtakip ng bibig, tapos tayo naman po unfortunately nalanghap po natin yung bacteria na iubo ng ating katabi sa jeep or sa halimbawa enclosed area po most especially. Ayan po, pwede pong mahawa po tayo. Pero if a person po has a very good immune system, hindi naman po agad magkakasakit. So lumalaban naman po ang immune system dun sa may mga, for example, TB bacteria. Pero kung halimbawa po ang mga person na ito ay mahina rin ang immune system, like meron siyang diabetes, for example, or meron siyang HIV, for example, madali po siyang makapitan. Meron po mga pagkakataon na mga medyo bata pa na nahawa. And these are the situation na kasi po may cases na over-fatigue po, kulang sa tulog. Siguro po, lalo na po yung mga na walang nagtatrabaho sa gabi. Yung wala silang tulog. So that will sort of lower their immune system. So kung sa pneumonia naman po, ganun din po more or less ang transmission. So again, boost pa rin talaga ng immune system. Okay. So, Attorney Dot, paalala lang doon sa mga na umuubo, i-practice nyo na lagi kayo mag-mask. Ano po? Kasi kita mo yung transmission. Okay, thank you for that, Yes. Attorney Dr. Cabrera. Attorney Dot, balik ko sa inyo po. Attorney. Yes, Miss Annie, mabuti na mention mo yung masking na yan. Napaka-importante po niya. You know, in Japan po, bago pa po nagkaroon ng COVID, sumakay ka doon sa mga train nila, nakamask yung mga tao. Correct. Naglalakad sila sa kalye, nakamask sila, no? Anyway, puntahan Dito sa po atin, natin yung hindi. aking paborito. Hindi po Attorney. hindi natin Kaya practice yun kailangan, i-practice nyo po yan. Oo, i-practice Yes. nyo. Oo. Lalo na, Attorney, yung mga pampublikong sasakyan. Ito, i-call din natin yung DOTC. Yung mga pampublikong sasakyan, minsan makikita mo yung driver, ubo ng ubo. Hindi man lang nagtatakip ng basta ubo lang. Ang dami mong pasahero na madadamay nung pag-ubo mo. Pagkatapos may mga konduktor. Dapat sila ang, Attorney Dot, magsilbing ehemplo. Ipakita nila yan. Yan lang po ang napapansin ng ilang mga kababayan natin. Attorney Dot, thank you. Sige, tuloy natin.
Miss Annie, napakaganda ng suggestion mo na yon, ha. Next time pag-usapan pa natin yan. Pero we have very little time. So let's now go dun sa topic na talagang pinanggigigilan ko, yung tungkol sa paninigarilyo tsaka pag-vape. Kasi may mga nagsasabi na okay lang na yung vape, mas safe yan kaysa na magsigarilyo. So what I want to know from Dr. Glynn is this. Doktora, meron po bang kaibahan ang epekto ng paninigarilyo dun po sa pag-vape? Tsaka ano po ba yung mga sakit na nanggagaling po sa mga ganitong mga activities like smoking at saka vaping? Kayo mga kabataan, makinig po kayo dito. Isani? Opo. Yes, Dr. Glynn? Kala po ng mga tao, attorney, that safe siya. Kasi yun ang marketing sa kanya, healthy alternative and safe siya. So, unfortunately po, I wouldn't say that. Kasi it's not really safe because recently po, nagkakaroon na po tayo ng mga cases ng what we call EVALI. That's electronic, cigarette, and vaping product associated lung injury. So, nagkakaroon po ng damage yung kanilang baga because of exposure to the chemicals in vape. They will tell you po na ang vape daw ay what we call water vapor lamang. Pero hindi po, it also contains a lot of chemicals. At padami na po yung chemicals na nailalagay doon. So, just to give some of the chemicals na natatagpuan doon, of course, meron pa rin pong nicotine. And it is the nicotine that is really what we call addictive. And it goes to the brain, triggering the dopamine pathway in the brain kung saan nagkakaroon ng pleasure yung mga tao. Kaya lalo nila pong gagamitin. And on top of that, para po mas pleasurable pa, they add a lot of flavors. So, sa Pilipinas, may mga 15,000 flavors na po ata tayo. And usually po, ang base na ginagamit nila, o diacetyl na chemical, galing po sa popcorn, paggawa ng popcorn. Kaya po, pag ang na-damage po ang lung, ang tawag popcorn lung. Kasi po, dumidikit po yung chemical na yun. Actually, ang medical term is bronchiolitis obliterans. And usually, ang nangyayari po dito, nagkakaroon ng scarring po yung lungs. So, yan lang po yung dalawa pa lang nababanggit ko. Pero marami pa po siyang chemicals. So, meron din po tobacco-specific nitrosamines. And recently po, pag inaral po nila yung mga chemicals, ang John Hopkins po, I think, meron na rin po silang pag-aaral at nakadiscover sila na maraming chemicals, approximately 2,000, na hindi rin identified. Kasi when heated, it produces chemical reaction. So yung identified mo, pag nag-react sila, nagkakaroon pa ng unidentified chemicals. So it causes bronchiolitis obliterans, popcorn, which is popcorn lung, EVALI, and recently po, meron tayong documented case ng heart attack sa isang 22-year-old male. Nagbabasketball lang po siya and then biglang natumba, and when he was brought to the emergency room, heart attack po siya, and unfortunately, barado po yung 2 major blood vessels po niya sa heart, to the right coronary artery and then the left anterior descending artery. So, unfortunately po, he passed away po in 3 days. So, may damage sa heart, may damage sa lungs. So, the difference po with the regular cigarette and the vape, buga-buga po yung regular cigarette, di ba? Pero po, sa vape, talagang sisip-sipin po nila kasi para mas ma-appreciate pa talaga, they put flavors para mas malasa. And then, dahil gusto mo yung lasa, mas sinisip-sip nila po. And the product is very fine po yung particle. So it goes deep down into your lungs. And oil-based siya, so naninikit po talaga siya doon. Kumbaga, sabihin na lang natin, parang nagsesebo. So therefore, yung lower lung talaga, makikita mo may damage as compared sa regular cigarette sa upper. Kasi buga lang ng buga yung sa regular cigarette. So in summary, we already have identified like 3 cases already in the Philippines na document po sa case reports, which is a result of vaping. Okay. Attorney Dot, okay. Nung narinig ko yan, pumasok lang sa isip ko, quickly lang po, ayan. Attorney Dot, parang, mayroon ba tayong batas na kung yung vape na yan ay completely hindi talaga, ibig sabihin, hazardous, dangerous sa ating kalusugan, baka pwede kayo mag-isip, magbalangkas kayo ng batas, completely alisin nyo na po yan. On the part of the lawmakers, Attorney Dot. Ayan. Yes, Miss Annie, actually, naiinis ako pag nakikita ko yung mga shops. May mga shops vaping shops. I don't know if
Yan Ang po dami ba nagkalat, di ba po? Oh. legal po ba yan? I know si Dr. Glenn nangunguna po yan. Advocacy po niya yan eh. Nilalabanan niya yung vaping. But I don't know, ano po ang balita po, Dr. Glenn, sa inyong advocacy na matigil ang vaping sa Pilipinas? Yung problem, Attorney Dot, di ba we have the new law, vape law. Yung vape law, kinontra niya yung syntax law na kung saan nagpo-protect sa mga tao. In the sense na, kasi hindi naman sila completely maban yet, so at least ma-regulate. So ang nabago po sa, if I were to compare the syntax law and the vape law, yung vape law po, imbis na 21 years old ang access po doon sa mga gumagamit, binaba sa syntax law, sa vape law, ginawa niyang 18. And then, yung nagre-regulate po sa syntax law is FDA. Pero nung ano na po yung vape law, naging DTI na. And then, yung flavors dun sa syntax law, dalawa lang, menthol and tobacco. Unfortunately po, with the vape law, inallow na po niya yung different flavors. So, medyo kailangan po natin siguro mag-isipan kung paano na naman natin babaguhin in terms of sa law. Tapos, Attorney Dot, di ba nabanggit yung vape shop? Opo, mas nakasama. And then the vape shops po, may nagsisell, pero allegedly, mas marami pong mga bata sa online sila bumibili. Kaya wala ka masyadong mahuhuli sa vape shops kung halimbawa nagmo-monitor ka kasi dapat bawal sa mga bata, di ba? Pero nagkaka-access po yung mga bata because they get it online. So may ganun pa pong problem. So, ano nga ba, Miss Annie, yung tawag mo, kawing-kawing ang problema. Kawing-kawing no? na problema. Parang naisip ko rin, Attorney Dot. Aggressive campaign ang kinakailangan, pero kailangan din ng support diyan. Ano po? Masuportahan. Kasi lalabanan mo ito, di ba? Para at least ma-educate nyo yung ating mga kababayan. So, kailangan yung massive, extensive yung gagawin mong campaign. Kasi mahirap labanan ito, mga kasambahay. So, parang ganun yung, on my part, sa part ko po, parang yun ang naiisip ko. Ngipin sa ngipin ang gagawin dito, Attorney Dot. Kalusugan ng ating mga kabataan ang nakasalalay dito. Attorney Dot, go ahead please. Thank you. I think siguro kailangan na tayo makipagkonsulta or makipag-coordinate with Department of Education at saka CHED, no? Dr. Glenn, pwede natin gawin yan. Pagka hindi na tayo pareho busy, medyo busy lang tayo ngayon. But it's something that we can work on. Dr. Glenn, eto pa isang tanong. Kasi may mga ibang tao na gusto rin nilang malaman kung may problema ba sila. Meron akong cough na hindi nawawala, meron akong sipon na laging nandyan. Meron po ba mga tests para pwede pong malaman kung malusog pa ang baga mo o hindi? I know, X-ray is one, hindi po ba? Sige po, Dr. Glenn. Ang basic is the chest X-ray. So at least magkakaroon po tayo ng idea, at least ma-rule out mo na kung may pneumonia, tuberculosis. However, for COPD and asthma, additional tests can be done po. Ang example po na what we call the pulmonary function test or spirometry. Bubuga po sila sa isang computer and then i-determine po ng computer na to yung tinatawag na lung volume. So that's how you actually diagnose COPD and asthma. Ngayon po, halimbawa nga lang po, unfortunately, may mga nodules na nakita. Pwede pong mag-progress po tayo in terms of monitoring. So we can do chest CT scan. And then kung halimbawa po, kailangan pa talaga ng further studies, we can do bronchoscopy. Pero bago po muna umabot sa ganon, at ang pinaka-basic is chest x-ray, and if also we are considering tuberculosis, yung mga TB gene expert or TB culture. And may mga blood test na rin po ngayon to determine yung may presence ba or absence ng tuberculosis. So yung mga IGRA test na tinatawag, we can also do that. Pero kung halimbawa po, nagko-consider na po tayo ng mga halimbawa kasi na merong infection, may chest CT scan, and ito mga malignancy, baka mga biopsy po yan. Pero bago po tayo umabot dyan, at least man lang at chest x-ray kung matagal na yung ubo. Ayan. At ang ganda ng mga sagot ni Dr. Glenn, marami palang pamamaraan para matest kung meron tayong problema sa baga. Okay, Miss Annie, ikaw naman.
yung umpisa, yung chest x-ray, affordable naman po yan. Pwede kayong mag-try, mga kasambahay, kapag kayo may mga ubo na matagal na at hindi po gumagaling. At this point, since kapos tayo sa oras, ano po, Doktora Cabrera, ano pa yung mga importante niyong reminder sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig dito sa Serbisyong Bayanihan? Paano ang tamang pangangalaga ng ating mga baga? Dahil yung baga ay napaka-vital na parte ng ating katawan. Go ahead po, Doktora. Thank you po. Importante po talaga clean air. So, sa clean air, ito po yung kasama na yung lifestyle na iiwasan po natin yung paninigarilyo. Hanggat maaari sana we protect our lungs by avoiding the pollution. So, by protecting our lungs, we also have to protect our environment. So, dito po papasok yung malinis ba ang ating kapaligiran, yung mga puno ba, may puno pa ba tayo? Kasi galing po sa yung oxygen natin, di ba, nagpo-produce din po ang mga puno. But most important po na is kailangan po natin tamang pahinga, the usual, tayong pahinga, tamang pagkain. Huwag po tayo masabi yung mga vitamins kasi yung iba naghahanap po ng mga vitamins sa baga. Wala pong vitamin sa baga. Ang importante po, tamang pagkain, tamang pahinga, tamang usually exercise. So, all these things po, simple lang po, healthy living. Yun lang po. Wow, Attorney Doc. Bisani. Tamang pahinga, isa-isahin tamang natin tulog, yan. tamang pagkain. Attorney. Clean air, Yes. avoid smoking, and of course, vaping. Tapos, good rest, proper nutrition, at saka good sleep. Nako, Dr. Glenn, thank you so much for being with us this afternoon and sharing with us your knowledge on taking very good care of our lungs. Maraming salamat po ulit. Wala na po tayong time. Thank you, Dr. Glina A. Ong Cabrera, an internal medicine specialist and a pulmonologist from the Capital Medical Center. Napaborito ko pong hospital. Yung mami ko po, nandyan ng 1 buwan at ang aking apo na biktima po ng falling debris ay nandyan pa rin. Thank you very much to all the doctors out there sa Capital Medical Center po. And of course, Dr. Glida, thank you for your time and for taking care of Miss Annie and my mom and now my apo. Dr. I'm Glida? proud of my doctor. Dr. Cabrera, thank you so much for making me well. Ayan. If you liked or learned from this video, please click subscribe.